Hello po mga ka-subscriber, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel. Kailangan po natin mag-update at kailangan po natin magsuporta sa ating DDEs vlogger, DDEs supporter. Kailangan po natin suportahan kailangan po talaga natin po na magtulungan para makita sa taong bayan kung ano nang pinagagawa ng administration sa ating bayan. Ayan, miga love shout out. Ayan po ang sinuot ko ngayon, kayo manggi kontra corruption. Ayan po, nabasa naman po ninyo, di ba? Kailangan natin magsuporta kay Bibi Sara hanggang dulo para suportahan po natin ang impeachment niya. Ang alam po natin po na hindi yan makalusot sa Senado. I-dismiss po yan kasi kung bakit walang substance evidence, ay ano talaga po, parang ano lang po ba yung kwentong kutsiro na walang laman. Kaya po nagpapasalamat po tayo ngayon kasi nilipat na yung bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano, at sa Blue Ribbon Committee po ay naano na rin natin si Marcolita. Kaya ngayon tuloy-tuloy na ang ating investigation sa mga blood control anomalies at saka sa malita po. Dinggin na po yan at may mananagot talaga, dapat managot. Ayan po, pero po ayaw nila po yan, ayaw dinggin, kaya maghanap talaga yan sila ng paraan para kunin uli yung pwesto, position ng Senate Blue Ribbon Committee at sa Senate, di ba? Kukunin talaga nila yan kasi ayaw talaga nila yung pagbubuksan ang yung usaping ganyan sa po yung Marines, 18 Marines, ayaw po nila yan mapag-usapan kasi kasi sila po mabubuking, kaya maghanap talaga yan sila ng paraan na maagaw yung position ni Alan Peter Cayetano bilang speaker. Kahit ano na pong nila kudita sa Senado, wala pa ring effect. Pero marami na pong nagbabanta sa kanila na kung pwede lilipat sa kanilang liderato para maangkin talaga yung Senate, para si Soto naman ang magiging yung Senate President. Kung makuha po nila yan ang position sa Senate at sa Blue Ribbon, wala na po tayo. Hindi na maimbestigahan yung mga anomalya. Patuloy pa rin yan sila po. Gagawin talaga nila yung dapat nilang gawin kahit anong mangyayari. Kahit butas ng karayom papasukin po nila yan. Makukuha lang po yung
yung Senate at saka sa Blue Ribbon. Kasi dati kasi po daw para dinadivert po nila yung usapan sa Blue Ribbon Committee at saka sa Senate, kaya ayaw imbestigahan ni Soto yung malita-malita po, kaya pati tuloy yung mga mga ex-marine inano po nila, kinasuhan, tangi man lang binulgar o siniwalat, may ebidensya na po, mayroong picture, mayroong ebidensya, may video, samantalang hindi paniniwalaan. Bakit kaya, di ba? Ayan po, mamaya may papanoorin po natin. Panonoorin po natin kung bakit po nadidismaya po sila. Ito po sa gusto nila talagang makukuha yung sa Senate at saka sa Blue Ribbon Committee. Bawiin ba? Naman po yan ang tagal ng panahon, hindi pa nausap, hindi pa napag-usapan yung nangyayari sa flood control, napabayaan, na stock up. Ngayon po maghiram lang po tayo ng videos sa ating kapatid. Ayan po, si Senator Rodante Marcoleta may serve retired as chairman of the Senate Blue Ribbon Committee according to Senator Alan Peter Cayetano. Nagsalita na po ang SD Cayetano. Salamat po, SD Cayetano. In a recent statement, Cayetano revealed that Marcoleta is among the leading contenders to head the influential committee which is tasked with investigating alleged anomalies and issues involving public interest in government. Aside from Marcoleta, Pia Cayetano, the Senate President's elder sister, is also being considered for the position. The Blue Ribbon Committee is one of the most powerful ayan po. in the Senate. Ayun po mga ka-subscriber, kasi talagang dismayado na talaga sila. Kasi kapag once na si Senador Marcoleta po ang magiging Blue Ribbon Committee, lahat ng usapin po dyan sa flood control at saka sa ex-marine, maimbestigahan po niya yun. Kasi dati siya po ang Blue Ribbon Committee na yung flood control na umpisahan na niya, pero sa bandang dulo binawi na po sa kanya kasi nandoon na po hayag na po lahat kung sino ang mastermind. Lang kinuha sa kanya, binawi. Kaya si Panfilo Lacson ang nagiging kwan po doon, yung Blue Ribbon Committee yun daw, parang pinaikot-ikot lang po, walang natuturo kung sino ang malaking isda, ang natuturo lang yung maliliit na tao. Pero yung talagang kasi po, isa din kasi sila involved din kasi sila sa mga anomalyang ganyan, kaya daw parang binibiti nila, daw parang niwawala nila sa topic, nililis nila, dinadivert niya sa ibang usapan, kaya talagang walang mangyayari, diba? Katulad din po yan sa Senate,
yung Senate President gusto din bawiin nila ni Senator Soto. Pero po mahirap kasi pagkatiwalaan yung tao na hindi talaga nag-aaral sa batas, na siya ang Senate President pero ang RA hindi po niya alam, wala po siyang alam sa mga saligang batas. Kaya mas maganda talaga dyan ang i-appoint po natin dyan yun talagang mabigat talaga, kung nag-aral talaga ng abogad siya at marunong umintindi sa mga RE, mga constitution ng mga batas ng Pilipinas. Kung wala ka kasing alam, daw parang gusto mo dalo ang batas. Kaya wala silang pakialam ano ba yan yung nagawa nila, yung labag sa batas. Nagagawa nila yan kasi pwede nilang ibenta. Kasi kung ano ka kasi nag-aral ng batas, kung mga RE 7 ganyan, alam mo yun kung saan na bilong po yun, saan na nasaad na batas. Kaya mahirap magiging Senate President kasi kung matagal ka naman dyan, kung hindi mo naman alam yung batas, wala din po. Kaya magkakasala ka lang, maaari ka pang makulong kung papakialaman mo yung batas na inaano ng mga congressman. Ayan po mga ka-subscriber, hindi yan talaga sila papayag po kasi once na maimbestigahan na yan sila sa mga Senate Blue Ribbon Committee, may paglalagyan talaga yan sila, may mananagot talaga yan sila sa batas. Kaya ang batas po ng Pilipinas, huwag po sana nating gawing biro po yan, para maano lang yung luho mo, maano yung magawa lang ang ano mo, yung motibo sa sarili mo, pero yung batas hindi mo ginagawa. Kaya po alam niyo po mga ka-subscriber, nakakahiya talaga kapag yung ano, yung abogado ka, ginamit mo sa ibang paraan, yung para gamitin mo lang po ba yung gusto mo yung batas na ikaw na po ang masusunod. Forget na sa position ka, hindi mo ginagalang yung role by law ng ano ng ating pamahalaan. Kaya po nakakatakot talaga ngayon, kasi kung ikaw tiwali, gagamitin mo talaga paano kang makalusot, gagamitin mo talaga yan. Pero kung mahuhuli ka naman po, ay naku, sa kulungan ang bagsak.
Ayan po mga ka-subscriber, patuloy tayo sa ating mga video. Bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel. At para po makaano na tayo, makaabot ng 4,000 watch hour. At yung subscriber po, ano na tayo, nakaabot na tayo ng standard po ng 1K ay 1K subscriber. Ang anuhan na lang natin ngayon, watch hour, yung 4,000 watch hour. I-share po ninyo tong video natin po para ma-monetize na tayo. At marami pong salamat. Hanggang dito na lang, bye-bye.